Sa inyong lahat, salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. At sana kayo ay masaya kasama ng inyong pamilya at kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Kung inyo pong napapansin, baka sabihin nyo, baka yung ginagawa ko dito sa bahay since na wala akong trabaho pa, baka sisipin nyo na natutulog ako na natutulog. Ay hindi ho. Ang nangyari kasi dito sa sa bahay, pag tuwing gabi minsan umaga na ako natutulog dahil nga sa amin dito may mga concerns na in terms of safety ng aming mga sasakyan. Kasi dito sa lugar namin, uso ho dito yung nakawan ng sasakyan. Kaya minsan, alert ho. Kaya minsan tulog manok, makarinig ako minsan ng kakaiba yung tunog, nagigising ako eh. Opo, ganon. At yung ginagawa ko dito, nagbabasa. Nagbabasa kung ano nung mga naisip ko minsan. Ano ba, particular sa mga ibang issue, yun, sinesearch ko po iyan. Kaya yung tulog ko rito, alanganin minsan. Minsan 3 hours lang tulog ko, nagigising na ako kasi minsan kailangang pumila ba, mag-igib ng tubig. So ganun iyon. Lalo na may mga problema. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo dahil eto, maayos pa rin. Nabubuhay pa rin tayo. Shoutout pala sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid at pamangkin, mga relatives ko, mga kaibigan at mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. Asahan nyo ho na dyan sa aking mga kasama sa Philippine Coast Guard, lalo na sa hierarchy o sa kalipunan ng mga non-officers, kung tratuhin tayo dyan ng ibang opisyal, hindi naman ho lahat kasi may mga opisyal naman ho talaga na matitino. Pero karamihan ho dyan ang mga opisyal, kung tratuhin tayo, para bang basura, para bang pagtratuhin tayo dahil non-officer tayo, para ba tayong mga trainee? Opo, mga kabastusan na makita natin. Siyempre dahil opisyal, akala ba nila ano na sila, yung tawag nito? Para bang Diyos. Opo. Hindi yata nila naintindihan na may tinatawag ba na professionalism. Siyempre, graduate na tayo ng CGMC. Wag mo kaming, hindi na ba nararapat sa atin na tratuhin tayo na para bang trainee? Lalo na mga ilang years na tayo sa serbisyo. Ang bawa, iba dyan, tag 5 years na, kung tratuhin pa ng iba, kala mo trainee. Dahil sila ay opisyal. Baka hindi ba nila naintindihan yung pinasok nilang profesyon. May tinawag kasi yan na professionalism Nakakalungkot kasi Coast Guard tayo, a noble profession, sabi nga sa Coast Guard Credo, pero hindi yata naintindihan ng ibang kasama dyan. Ganon. Hindi naman ho nag-Facebook live ako para magbatikos may gusto ko sana akong ipaabot sa inyo. Pero since napasok na sa Coast Guard, yun muna. So akin lang, patungkol ito sa mga non-officer. May pag-asa pa naman tayo. Magbasa tayo, mag-aral tayo, mag-advance tayo kahit na hindi diyan sa loob ng Coast Guard, sa labas At kung gusto ninyong mag-abroad, halimbawa may nakita kayong mga opportunity na mas greener pasture pa, mas better pa dyan sa kasalukuyang institusyon natin, na kung tratuhin tayo ng iba dyan, akala mo tayo mababa pa ba sa security guard? Nakakasakit ng loob dahil uniformado tayo, tratuhin tayo, batok-batukan pa yung iba dyan. Nakikita ko parang grabing sakit Hindi nila naintindihan na binabatukan nila yung tao, uniformado yan. Hindi nila naisip na Coast Guard yung binabatukan nila, hindi lang yung tao Masakit
Masakit yung ginagawa ng ibang opisyal dyan. Alam kasi nila na wala tayong sidearm, no? Pero pag sa pulis, wala kang makita sa pulis na basta ginaganon lang eh. Kasi yung mga pulis, karamihan dyan, may mga sidearm eh. Di po ba? Ganun lang yon. Although na siguro masabi nila na college graduate naman kasi sa pulis, 4-year course eh. Eh sa atin dyan, at least 72 units. Pagpalagay na natin 72 units, pero siyempre kung ikaw ay official, dapat mas naintindihan mo dapat kasi nga you have to be the exemplar of a leader. Ganun yun eh. Leader ka, hindi mo naintindihan yung basic na tratuhin mo yung kapwa mo Coast Guard, sabi mo non-officer yan. Tratuhin mo para bang, ewan ko ba, hindi na trainee, regular duty na yan sila eh. That's regular duty. That's already professionalism. Anong level ng professionalism kung tratuhin mo ganyan? So wala ho eh. Wala hong, ewan ko ba, masakit na mga realidad yung ganong bagay na nasa simpleng kaparaanan na sana o unawa, maintindihan mo eh. Doon pa lang sa Coast Guard Credo, violation mo na eh. Tratuhin mo ng salita yung Coast Guard mo na yan, kasama mo, kahit non-officer yan. Doon pa lang sa oath of loyalty, violation mo na ulit. Doon pa lang sa leadership mo yan, may bagsak ka na eh. Ganun ho. Although siguro, ang iba dyan ng mga officer, siyempre bata pa. Pero kasi karamihan yan, siyempre kung ano yung naging actuation nila, nakikita nila ng karamihan dyan. Opo, kaya mismo na hindi nila alam na i-embed na mumold sa pagkatao nila. Yung ganun ba yung mga simpleng ugali lang na tratuhin yung non-officer ganun. Tapos yung iba pang mga official dyan, hindi ba nila matanggap na may mga non-officer na lamang sa kanila? Hindi naman sa nagmamalaki ako. Kasaysayan yan dyan sa Panay Island, although hindi naman lahat na pagbigyan. Tulad nung 1996, nakapag-masteral ako dyan sa Asian Theological Seminary, bukod tangi ho. Siguro, opportunity ko na rin yun dahil si Pastor Monsalud, marami siyang koneksyon. Tapos na-gauge ng Amerikano kong professor o ng ibang mga pastor doon na kaya ko naman. Siguro, nabalitaan nila, lalo na college graduate naman ako sa Maritime School. Ganon. Tapos daw ay ako magtanong, mabibigat yung tanong ko eh. Opo. At sana mapakinggan ito ng Amerika tulad nun sa hamon ko na harapin ko yung AI na nagsabi na siya ay Diyos, ay payago ako. Kahit supercomputer pa yan. Ganun lang ho iyan. Para hindi ho ipamuka sa mga opisyal dyan na kung makatrato sa non-officer, akala mo Diyos sila eh. Tulad yan, tratuhin ako na akala mo 24 hours in the service, akala mo apprentice seaman lang. Hindi ba nila na-consider ng i-discharge ka man lang, hindi niya na-consider na senior pa ako sa kanya sa serbisyo. College graduate din ako eh. Nag-salesman pa ako. Tinag pa nga kami noon sa trabaho as area manager eh. Mantakin mo na mga title yan, bigay ng kumpanya. Doon sa Asian Theological Seminary, masteral yun eh. Hindi naman basta-basta yun. Tapos professor ko nga yun, hindi naman sa inano ko yung professor ko na Amerikano. Pero tinatanong ko yun sila, talagang napapahinto sila, hindi nila masagot eh. Ganun lang o iyon. So ibang mga official dyan, inggit pa. Hindi ko maintindihan kung ano klaseng mga ugali niyan. Ako nakita ko yung mga junior ko dyan sa Coast Guard na siyempre iba talaga, may mayaman. Kasi ganun talaga yan, tulad yan sa desiderata. Mabasa mo yan sa desiderata eh. Ako hindi ko pa na-meet yung desiderata noon. Nakita ko yan nung second year college ako eh. Doon sa, ano ba section ko noon? Basta second year college na ako noon. Ano ba yung second year college? Ano yata ako noon? Sa section second year college, bali first
First semester noon, nasa section ano na data ako noon eh. Ang dami namin noon eh. Doon sa subject na ano, sa subject na psychology, sa psychology nakalagay talaga diyan na meron talagang greater na mas greater sa iyo eh. And there are also individual na lesser sa iyo, of lesser value sa iyo. Meron namang individual na of higher value sa iyo. So sa kanila kasi ang tratuhan diyan minsan yung iba ba, hindi naman lahat. Yung entitlement ba? Para bang entitled sila na basta pag official ka, kahit bastusin mo yung non-officer, parang okay lang ba na akala mo trainee ganon? Eh anong sense of professionalism doon? Kung ganyan yung treatment mo. Anong sense of leadership kung meron kang ganyang ugali? No? Meron ba dapat ba manners? Kaya nga may tinatawag dyan, an officer and a gentleman. Tandaan nyo, yung iba sa atin dyan, yung hindi ko naman nila lahat, may mga official talaga na ganun. Opo. Na kung makatrato ba sa kapwa Coast Guard dahil hindi official, grabe ang baba. Ang baba ho. Meron nga isang official dyan, si Ma'am Michi. Tawagin ko na lang si Ma'am Michi. Nagulat nga siya noon pagkatapos ng conference way back 2010. Binigyan ko siya ng hard copy. Tumakbo kagad ako sa barracks. Pero sinabihan ko siya, binulungan ko na siya. Sabi ko, ma'am, ako na lang gagawa ng assignment mo. Nagulat siya ngayon na bakit ko sinabi. Sabi ko, ma'am, mantayin nyo na lang ako dyan, ma'am. Bis, binigay ko sa kanya yung papel. Yung hinahanap doon sa conference regarding doon sa mga libro. Kopya lahat ng mga libro regarding doon sa sinesearch nila. Meron na pala akong hawak. That was 2010. Yung file na hawak ko, mga way back 2006, 7, 8 pa yun eh. Mga ganun, sobrang tagal na nakatingga, nakatago lang. Opo. So, nagulat siya ngayon, bakit na meron akong copy. Tinanong niya paano, bakit ka nagkaroon ng ganyan. Sabi ko kasi gusto kong mag-aral ng pagka-abogasiya. Nagtanong nga siya bakit na hindi ko tinuloy. Ang sabi ko, merong kasama tayong Coast Guard na nag-apply ako noon. Sinabihan ba naman ako na hindi ako worthy mag-official sa Coast Guard? Ganon. Sila nagmi-meeting noon yung pala meron nang nakaukit sa ulo ko, libro na yon. Binigay ko na lang sa kanyang material, tapos kinabukasan, nakwento ko naman ito. Kinabukasan, binigay ko sa kanya yung e-copy. Kasi sabi ko, ma'am, bigyan nyo ko ng pamasahe at pambili ng CD. Kasi bukas, bigay ko sa inyo yung e-copy niyan. Hanapan ko yan ng e-copy. Binigyan niya naman ako ng pamasahe, may keep the change pa. Sabi ko, okay talaga si ma'am. Kinabukasan, binigay ko sa kanya yung e-copy. Tapos nagulat siya, may bit-bit na akong mga libro. Sabi niya, ba't may mga libro ka? Sabi ko, ma'am, ito yung gagawin niyo sa assignment mo. Sabi ko nga kay ma'am Sabi ko, ma'am, ganito, ganyan. In-outline ko sa kanya yung gagawing libro. Tapos sabi niya, dapat malaman ito ni sir. Sabi ko, ma'am, wag nyo na sabihin. Kasi alam nyo naman, ma'am, yung nangyari sa conference. Dahil dun sa conference, ma'am, kita nyo naman, ma'am, sinabon ako dun, ma'am, mula ulo hanggang paa, walang banlaw. Pangiti-ngiti lang ako. Sabi niya, hindi, dapat malaman ni sir ito. Sabi ko, wag na lang siguro, ma'am, kasi alam nyo naman, galit sa akin yun. Yan ang masakit. Yung endorse ka nang i-endorse ba, hindi malang nila bigyan muna ng justification, endorse lang ng endorse. Ganong katindi. Meron pa nga isang incident dyan yung sa headquarters noon, yung 2006, of February 2006. I think that was February, I think if my memory was correct, it's either February 6 or 8 or 11. Basta ganun, basta month of February of 2006, yung Japan expert. Tinatawag sila Japan expert, kasama yung, kasi sila yung pinapadala ng JICA mag-seminar sa ibang bansa ba para mag-handle ng mga seminar o mga studies pa. Punta siya dyan sa headquarters ng Philippine Coast Guard noon, turo siya regarding sa tsunami. Nakwento ko naman ito sa inyo.
Siguro lahat ng tanong sa bawat mapuntahan niya, yung mga government agency dito sa Pilipinas, lahat ng tanong, sagot ng sagot siya. Pagdating din sa isa Coast Guard, isang hamak na si Mansekan ako that time, 2006. Our CGATC commander was then Commodore Nole C. Flores. Retired na si Sir eh. Kaya pinromote ako nyo ni Sir Flores si Manpers. Opo. Kasi nabalitaan niya, tinanong ko yung Japan expert, hindi nakasagot ng tanong eh. Yung unang tanong, siyempre, nakwento ko naman sa inyo, sinagot ng isang opisyal din na, sino bang opisyal rin? Si Sgera pa yata yan eh. Pwede ko na siyang i-drop name dito. Kasi wala na rin sa Coast Guard, nag-awol na yun eh. Meron siyang programa sa isang TV station, yung TV network na nagsara na. Doon may programa siya doon. Tawag nga sa kanya si Doc eh. Tinanong ko yung hapon doon, sinagot niya. Umupo na lang ako, hindi ako nagsalita, tahimik na lang ako, sabi ko, ano ba klase ito? Pero yun, napunta tuloy tayo sa Coast Guard. Basta ganun no. Ang akin, hindi naman sa, baka sabihin nyo, sinisiraan ko yung Coast Guard. Hindi ho. At least may labas ko ito dahil nakita ko, nasasaktan ako eh. Na tratuhin yung kapwa namin na Coast Guard. It doesn't matter kung non-officer ka, officer ka. Siyempre, Coast Guard yan eh. Ang uniforme ng Coast Guard, hindi lang uniforme ng opisyal. Yung non-officer, uniforme din ng Coast Guard yan eh. Institusyon yan. An institution cannot survive without the non-officers. You cannot have a rank kung kulang yan sa strength. Kaya nga may strength eh. The very common sense. Ganun o iyan. May budget ng isang institusyon. Depende din sa strength niyan eh. Ganun. So siguro itong mga ganitong bagay, siguro kailangan talaga ng tagapagturo dyan maggawa talaga ng mga komprehensibong mga libro. Yan, dan sana ibuhos nila yung kagalingan nila, no? Sa ibang mga opisyal dyan na kung tamaan man kayo, hindi naman siya nila lahat ko. Meron talagang mababait talaga dyan at matatalino. Isang matalinong opisyal dyan na nagpahinga na rin, si Sir De La Cruz eh. Si Joselito De La Cruz, si Sir. Nakapag-rear admiral pa pala si Sir. Nagpahinga na si Sir noong 2025. Si Sir De La Cruz, siya yung nagsabi sa amin, lalo na nung apprentice pa lang ako niyan sa CG5, siya yung CEO namin doon. Sabi niya, magbasa kayo dyan. Kaya umpisa noon, nagbasa na ako. Hindi niya naintindihan siguro na akala niya, baka kinalimutan. Hindi ho. Talagang nakaukit sa utak ko yun, 2001 pa nung sinabi niya, magbasa kayo. Usual minsan ang ginagawa ko ng pagbabasa, marami akong kaparaanan sa pagbabasa. Hindi lang ako nagbabasa ng basta lang basa. Dami po. So, yun na lang muna siguro. Diyan ko na lang na-focus muna yung aking pag-live dyan sa kasama naming ibang official dyan na kung makatrato sa non-officer, hindi ba nila naintindihan na pambabastos na iyon? Para sa kanila, parang wala lang, parang casual lang ba na tratuhin yung non-officer, parang ganon. So, matindi, masakit sa loob. Kasi sa security guard nga, tinatrato na ng security guard minsan, mas may paggalang pa eh. Sabi ng security guard sa mall, sir, dito tayo magbukas tayo ng bag, sir. Abay, sunod. Sir, dito yung daan natin. Abay, sumusunod. Security guard yun. Paano kung kapwa mo Coast Guard? Bakit halimbawa, pagka nasunog yung isang opisina, sino magre-respond yan? Hindi, magkakabaro tayo. Pag may emergency kayo yan, sino mag-ano? Hindi, kabaro din. Tulad dyan sa CGTC dati. Notorious ako dyan sa CGTC eh. Since na-assign ako dyan 2003, mga ilang years pa ba ako dyan bago natanggal? Almost mga 9 years ako yata dyan. 7 years. Mahigit. Na-assign ako 2003. Na-relieve ako dyan mga 2011. Mga 2012. Ganun magti 2012.
So almost mga 9 years. Pero within this span of 7 years, dyan sa CJTC, hindi ako nakapag-file yata ng passes sa loob ng 7 years. So po, hindi ako nagpa-file ng passes kasi ginawa ko ng bahay yung barracks Ito, ikwento ko na sa inyo. Minsan dyan sa barracks, dahil weekend ako lang, halos ako nandyan Hindi ako maalis. Yung ibang tropa, pinapandar nila yung mga despan. Opo, pinapandar yan. Minsan merong incident dyan, hindi ko na nakwento sa kanila. Pero alam ko na kwento ko ito sa iba, sinabihan ko sila. Tapos tinakil yan sa master. Baka nakalimutan lang nila. Sabi ko, yung iba sa inyo, pag nag-weekend, wag naman kako na paandarin yung despan tapos iwanan nyo. Kasi minsan nag-ikot ako, pinag-unplug ko yung mga wire. Minsan na pag-unplug ko, hinawakan ko yung fan, hindi na umiikot. Grabe na kainit, halos masunog na. Yung barracks din sa CJTC, doon sa may banda, doon sa may Sigias, yung sa may tower. Close yun Wala pang bintana doon sa kabila dati, sarado pa yun. Medyo matagal na ito. Nung hinawakan ko, grabe kainit, halos masunog na Halos nakakapaso yung init. Sabi ko, binalita ko yung tinawag ko sa PAO, in-unplug ko. Kaya nung dumating yung araw ng Lunes, naka-note naman yon, tinakil sa master yon kasi yung tinatawag yun na morning master. Pinag-usapan yun. Ganon. Marami din akong experience dyan sa CJTC. Karamihan dyan, karamihan dyan kung ano pa. Pero siyempre, nung nagkaedad na ako, kung ano man ang nakita ko dyan dati sa CJTC, pagdating ko sa ibang unit, bahala kayo dyan. Kung magtanggo, chatcha man kayo dyan, bahala kayo. Pero siyempre, nakita ko na nakaka-degrade Nasisira. The very discipline. Dahan-dahan, sinisira. Tsaka meron talaga mga opisyal na, lalo na iba dyan, may mga ranking na opisyal. Opo, na-assign ako sa Taguig noon. Binigyan ko yung boss ko ng idea regarding noon sa NDRRMC nung nag-attend ako ng seminar kasi hindi siya makapag-attend Tinas niya na kung sino pwedeng umattend. Ako naisip niya na attend. Kaya umattend naman ako dyan sa Camp Aguinaldo. Galing kami Taguig, biyahe kami ng papuntang Aguinaldo. Yun, naka-orange ako noon. Audience lang kami noon. Pero nag-note ako. Nagbigay ako ng idea after ng conference, binigay ko sa kanya. Sir, ito yung naging nangyari doon, sir. Tapos kunento ko sa kanya. Binasa niya ngayon yung letter na initiative na sinulat ko. Pinagalitan pa ako. Sabi ko, wala, stick ka ako na post ito. Nagbigay ka na nga ng idea, makatulong ka, pagalitan ka pa. Ay sabi ko, hindi na ako magsalita. So, ganon. So, hindi maiwasan talaga dyan sa serbisyo, lalo sa Coast Guard. Ibang trato Kaya dyan sa AFP, may mga balita dyan sa AFP. Siyempre, masakit man na balita. Yung ibang mga official dyan, ayaw ko na lang sabihin. May nangyayari ho talaga dyan. Opo. Alam yan ng mga sa serbisyo. Lalo na ibang mga senior officer dyan sa amin sa Coast Guard. Alam nila yung mga kwento dyan sa AFP na ibang official, tratuhin nila yung mga non-officer. Ganon. Talagang may mga nangyayari talaga. So hanggang dyan lang muna. Tapusin ko na iyan. Nauwi tuloy dyan sa ito lang naman kwento at the same time siyempre payo. Kasi ang buhay natin puno ng kwento yan kung mapanood ninyo yung pelikula na La Amistad, yon yung about sa isa yun sa mga incident o pangyayari sa Amerika na kung saan nag-trigger ng civil war sa Amerika. Kasi meron na sila doong faction nadagdagan pa yan yung sa La Amistad about the 40 Negros. Panoorin nyo po about sa sa nangyari sa Amerika, true to life iyan. Yan ang isa sa mga nagdagdag ng dahilan bakit nagkaroon ng civil war about the slaves. Opo, ganun yun. Sabi ni John Quincy Adams, nung in-invite niya yung isang negro doon sa bahay niya,
bago pa mangyari yon, sinabi niyo dun sa isang abogado na si Baldwin, sabi niya ang tao kasi may kwento yan sa buhay. Dapat alamin niyo muna yung kwento. So, ganun. So, ito sa akin, may kwento-kwento rin naman tayo. Bawat isa sa atin, meron din namang kwento. Kasi lahat ng tao may kwento sa buhay yan Opo, kahit basurero, kahit na kung mababa, mahirap, may mga kwento talaga yan. Kaya ito, dinadaan ko na lang sa kwento. Hindi naman ako nag-iinakit sa organisasyon kasi ang organisasyon, batas ang nag-establish niyan Maraming kasaysayan na ang Coast Guard, isa dyan nakapattern sa US yan. Kung meron man mga individual, individual choice nila yan Official man yan o non-officer, bahala sila dyan. Kaya naman nilang panindigan yan ganun yan. At bago ko pala matapos, meron pa nga isang incident dyan na alam ko yan, kwento dyan Ewan ko lang kung nagsisirculate ngayon dyan sa Coast Guard na nang minsan, yung official nasiraan ng sasakyan, bali Navy yan sila yung non-officer napadaan ngayon, hinintuan niya ngayon, paghinto, kasi nakilala niya tinanong niya, sabi niya, sir, anong nangyari, sir? Sumagot ngayon yung official, kasi retired na yung officer retired na ho yung officer. Sumagot ngayon yung officer, nasiraan ako sabi niya ganon. Ang ginawa naman ng isang non-officer na Navy din, sinabihan niya, kaya mo yan, sir. Sabay, harurot ngayon, iniwanan siya. Yun, talagang umikot yan, sirkulasyon yan sa AFP, lalong-lalo na sa Navy. Sirkulasyon yan. Kasi yung mga non-officer, siyempre, kung tinatrato nila ganyan, talagang nakaukit yan yung lalong-lalo na insultuhin mo. Alam mo yan ng mga medico-legal. Alam mo yan. Kasi pagka ininsulto mo yung tao, masaktan mo yan, gumuguhit, nagkakaroon yan ng scars nag-scar sa brain. Ma-share ko lang ng kaunti sa inyo. May scars kasi yan, nagkakaroon ng scar yan. At ang isa sa mga scar sa utak ng tao na hindi mawala, yung karanasan. Tulad yan, sabihin nyo sa akin, yung pinadana sa akin ng mga malulupit na opisyal na yan, hindi ko talaga makalimutan yun. Tulad yung official na kumulata sa akin noong 2011 yata yun, 2012. Tinubuan ako ng hematoma dito, kapal. Mga ganito kakapal yung laman, tumubo dito. Sa tuwing humihinga ako, sakit ng dibdib ko Opo. Tiniis ko yun. Maltakin mo, mga 4 years kong tiniis yun, mga 2012 ganon, somewhere. Nung nag-gamot ako noong 2016, doon na hinilot ko rito. Salamat sa Diyos dahil nalusaw naman yung hematoma rito. Opo. Nalusaw. Pero hindi ko makalimutan yung ginawa niya sa akin. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ba, kulatahin ka na lang ng kulatahin. Kumbaga, ang baba talaga ng tingin siya ng officer. Siyempre, alam ko rin, nung panahon na yan na kinulatan niya ako, may nakahanda siyang baril doon sa drawer niya. Siyempre, pag lumabang ka, babariling ka na lang niya. Ganun sila katapang. Atapang ba? Sobra atapang. Pagka non-officer ka, ganun sila. Tulad dito sa halos ganun halos mga ugali na ganyan. Makita mo ba yung parabang sadistic ba na pag yung kalaban mo hindi makalaban sa'yo, parabang sarap na sarap kang patayin. Hindi ho tapang iyan Pagmamalabis iyan. Opo, pagmamalabis iyan. Ganun iyan. Ang laban sana dyan, talino sa talino. Reasons ba? Sabi nga mismo ng Diyos halika kayo, mag-usap tayo. Nakasulat yan sa, I think in Isaiah 1:18 yan. Na ang sabi ng Diyos, mag-usap tayo Let us reason together. Mantakin mo, Diyos na yun Reverend is His name. Pero ang sabi ng Diyos, halika mag-usap tayo. Sinabi din ng Diyos iyan kay Job, mag-usap tayo. Ganun yan. So, ganun ang iba dyan, ang between nila, kasi dito sa balikat akin ang between, hindi yan Meron dyan No?
Between no yan, no? Meron dyan, no? Kabilaan. Pyramid na may mata pa, kabilaan din. Between, no? Yan, no? Yung between nila dito, pang samantala lang yan, eh. Ito kaya, by birth, no? Ito, oh. Kaya ganun. Kaya sa mga kapwa ko dyan na non-officer sa Philippine Coast Guard, whether it be na magkasama tayo, magkaibigan, magkaaway, bahala na kayo. Ang akin lang, masabi, panawagan sa inyo, mag-aral kayo. Gaya ng sinabi ni late Rear Admiral Joselito F. De La Cruz, magbasa kayo, mag-aral, magbasa. Ganon din, iiwanan ko rin sa inyo yan, hindi naman siya mamamatay ako, ano. Ibig sabihin, ibahagi ko rin sa inyo. Yan ang isa sa mga mabait na opisyal dyan, eh. Magbasa kayo, mag-aral kayo. Kung may pagkakataon mag-abroad kayo, mag-abroad kayo. Kung gusto niyo mag-apply na lang kayo sa US Navy, mag-apply kayo doon. Kung ganyan yung kalakaran sa atin dyan, tratuhin tayo na ganito. Wala, eh. Baba. So, pwede. Balita ko, si PO ka na, baka senior chief ka na, baka master chief ka na. Congrats sa'yo, ha. Ang akin lang panawagan, kwento mo lang sa kanila yung nangyari dun sa Zambales. Na nung time na nandun tayo sa Zambales, siguro mga, I think, 2003 tayo na-assign dun, eh. Hanggang 2005 ako doon. Yun lang yun. Siguro somewhere 2003 to 2005 doon tayo sa Zambales, yung time na nag-firing ka doon, na talagang dalawa lang tayo naiwan doon. Siguro mga 2000, almost 2004 na yun. 2003, 2004 na yun. O ganon. Kwento mo lang sa kanila, sabihin mo lang naman yung totoo, eh. Kung hindi ako nakarating noon, baka wala na. Goodbye ka na doon. Tsaka problema ko rin, siyempre, kasi pinabayaan kita doon kung nangyari man sa'yo. Pero siyempre, hindi nga nangyari yung ganun. At least na-preempt ko yung isang pwedeng mangyari. Ganun lang yun, eh. It's either mangyari or hindi pwedeng mangyari. Yung nangyari, hindi nga nangyari yun, yung dalawang tao na nakatayo sa likod mo nung tumakbo ako doon. Bagaman yung bakal na hawak natin nung isang piraso lang, ikaw lang yung, sabi ko nga sa'yo, ikaw na humawak niyan, eh. So ganun lang yon. So yun lang yon sa aking mga kapwa dyan na non-officer sa Philippine Coast Guard. Alam ko yung iba sa inyo dyan, siyempre, gaya ng ginawa sa akin, natunugan nyo, siyempre, nasira na siyempre pati yung inyong pananaw sa organisasyon na 20 years lang, alis na kayo dyan. Anong epekto nun? Siyempre, yung the moral and discipline, nasira talaga. Ang ginawa sa akin ng isang opisyal na akala niya dinischarge niya ako, akala niya ganun lang kadali. Hindi yun, eh. You destroy the very institution, eh. The very discipline. Yun ang tinamaan mo dyan, eh. Yung disiplina, sinira mo. Hindi lang dahil sa dinischarge mo ako, dahil may endorsement, bagaman may batas, may proseso, talaga ang dami mong violation, ma'am, eh. At sa tamang panahon, ma'am, may balik din yan, may reckoning din yan. Ganun lang yun. Siguro may mga abogado naman dyan sa opisina nyo, sa CG1, kasi ikaw man yung acting dyan. At least makapag-advise naman sa'yo. So, ganun lang yun. So, sa mga kapwa ko dyan na non-officer sa Philippine Coast Guard, kapwa ko non-officer, mag-aral ho tayo. Mag-advance ho tayo kahit hindi tayo nakapag-formal schooling, kasi sa dami nga ng slot, sa dami ng Coast Guard ngayon, yung schooling talagang ganun ba? Mag-advance ho kayo, wag nyo antayin na maisa lang yung pangalan nyo pa doon sa schooling. Hindi ho, mag-advance na kayo. Mga ibang magbasa kayo, lalo in particular sa mga batas, magbasa ho kayo, mag-aral kayo, mag-research kayo, sagana naman sa internet. Ganun lang yun. At magkaroon kayo ng concern. Tulad dyan sa may parola, nasunog dyan yung gym. Dahil balita ko naiwanan yung cellphone, charger, mga ganon. So, ganon ang ginagawa ko dyan sa CJTC dati. Dahil ako naiwanan dyan sa barracks. Iniikutan ko yung barracks, tinitingnan ko yung mga electric fan. Kasi ang concern ko doon, baka may masunog ba.
at least na prevent mo, na preempt mo yung pwedeng mangyari. Siyempre, kung nasunog dyan, siyempre kahihiyan din natin yan. Ganun lang yun. Tulad dyan sa Rexta dati, may nagsindi ng sigarilyo doon sa may yung LPG. Tapos hindi yata sinara. Klaseng siraulo, sabi kong gago na ito. Eh di sumingaw yung isang tangke, 11 kilos yon. Hindi ba naman isang dakot na tanga nagsisindi ng sigarilyo gamit yung LPG, yung burner doon, tapos hindi mo lang sinara, o baka nakalimutan isara, o baka sa isip niya napatay niya na. Eh siyempre sumingaw yun, sabihin mo na lang na 2-3 kilong na LPG yun. Eh siyempre umiipon yan doon sa may mga empty space doon, kasi ang LPG delikado yan, nag-iipon yan, nakatago lang yan eh. Eh paano kung may mga sarado doon pag sindi mo? Angat yun, sabog yun talagang. Kaya nga liquefied petroleum gas yan eh. Ano yan, mga dangerous cargo yan eh. So ganun lang o. Eh tayo, kahit na non-officer tayo dyan, magkaroon tayo ng concern. Mag-aral tayo. Tapos siyempre panatilihin yung tinatawag na seniority pa rin. Magtanong kayo. Kasi kung sabihin nyo, halimbawa, college graduate kayo. Eh college graduate din ho, marami sa amin dyan. Lalo sa amin sa class 2, dami hong mga college graduate dyan. Eh college graduate din ako eh. Eh kung job experience lang, dami rin ako. Dati akong security guard, bartender, dishwasher, bodega man. Sa opisina din dati. Member pa ako ng Union, tagapagsalita pa ng Union. Naka-attend pa ako sa Blue Ribbon Committee. Mga ganon ba? O ganon, salesman pa. O nag-researcher din. O ano ba? Cashier, waiter. O frying man. Ganon. So, ganon lang o tayo. Pag masyadong mataas yung ere, dahil baka sabihin nyo yung karamihan dyan eh may edad na o ano. Akala nyo high school ano lang yan. Akala nyo mga units lang yan. Iba dyan, college graduate. Tsaka wag nyo hamakin kasi ako, mas nauna ako sa inyo siguro dyan sa karamihan. Kwento ko lang din, meron dyan assign dati na non-officer sa Provost Marshal. Meron pa yata ngayon dyan, parang binalik yata yan eh. Opo, ano siya, investigador, nakalimutan kong pangalan. Talagang ang galing magsulat noon. Maggawa ng write-up, magaling yon dyan sa Provost. Kilala yan dyan ng mga old hands. Medyo lasinggero yun eh. Magaling yon pagdating sa mga investigasyon, maggawa ng mga letter, mag-construct ng letter. Ang galing ho. Siyempre, ang isang bagay kasi dyan, yung karanasan, gaya nga ng nakwento ko na sa inyo, there is no substitute for experience. Diba yung sabi sa James Bond? Yung sa... Ano ba ito? Ito. I-refresh ko lang sa inyo. Donald Grant, convicted murderer, escaped out from prison in 1960, recruited in Tangier in 1962. Excellent. Where is he now? At the lake. Bring him to my office, will you? Take me to the lake. Through the training area. Seth Grant's one of the best men we've ever had. Homicidal paranoid, superb material. But it's been as well a little crude. His response to our training and indoctrination has been remarkable. I hope our work here meets with your approval. Training is useful, but there is no substitute for experience. I agree. We use live targets as well. So, ganun lang ho. So, ganun lang yun siya. Experience, no substitute for experience.
So, yun nga, sabi nga ni late Rear Admiral Joselito de la Cruz, sabi niya magbasa kayo, magbasa ka. Dami talaga akong libro nun, binasa ko, pati mga libro ni Jose Rizal. Opo, pati yung si best friend niya, si Blumentritt. Kaya, dami kayong mapupulot pag mahilig ko kayong magbasa, mag-aral ko kayo, mag-advance ko kayo. Imbes na mag-engage kayo sa pambababae, baka isipin nyo, laki na ng sahod, mang chicks tayo, ay sayang pera mo dyan. Masira pa katawan mo. Pagka malas-malasing ka, yung kaso pala ng AIDS ngayon sa Metro Manila, under sa mga balita, sa ibang mga sources na sa balita, ang taso ng cases dyan. Opo, kaya ingat kayo. Baka isipin nyo naman na yung condom protection sa AIDS yan, ay hindi ho. Ang condom protection yan para hindi mabuntis yung babae, pero pagdating sa mga sexually transmitted diseases, hindi yan protection. Naalala ko tuloy nung college ako, pinagtawanan ako sa amin dun na kaya nga may condom protection yan Ewan ko kung kamusta na sila dahil mahilig sila mang chicks So ganun. So yun lang yun. Masabi ko rin, ma-share ko rin sa inyo, sa mga non-officer dyan in particular, abay mag-aaral tayo, magbasa. Ganun ho. Wala namang batas na nagsasabi na dahil non-officer ka, hindi ka na pwedeng magbasa. So ganun lang ho iyan. So dyan lang muna. Tapusin ko muna yung imbukada ko na about sa Coast Guard. Siguro yung subject ko dyan, ano bang itapik ko dyan, no? Experience. Okay, dyan lang muna tayo nagtatapos at abang-abangan nyo, antabay kayo, magla-live ulit ako. Itatakil ko yung gusto kong ipaabot sa inyo. So hanggang dito lang muna. Salamat ng maraming salamat sa patuloy na sa mga followers ko at sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa channel na ito. Again, ito po ang inyong host, Jesus Suggang Jr. Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.